Mga kababayan, ito'y pagpuna lamang to kaya Christian. Napakalaki ng dihamak ng subscribers base. Sa almost 700,000 sa subscribers base. Walang-wala sa akin. Anyway, pinupwento ko lang ito kasi nag-alala ako sa dami ng subscribers ni Christian Esguera ay marami ang naluloko niya. Pasensya ka na, Christian, yan ang impression ko sa iyo. Ay hindi ka na Pax first eh. Ano ba yan? Money first? Pasensya ka na. Yan ang opinion ko sa iyo ng impression. Kasi una-una, pakipatunayan ko sa iyo. Una-una, matinding interview mo, lagi mo in-interview si Trillian. Sinabi naman ng mga Marines na ito, ng ex-Marines, na nagbigay sila ng pera lagi kay sa bahay mismo ni Trillian. Na kahit nakapekit pa sila, alam na alam ng bahay ni Trillian. Dinagdag pa na sila nagbigay ng $2 million at 2 million pesos o dollars kay Trillian is para ibigay sa ICC. Yung mga ganong kwento, pare-pare tayong walang alam sa simula. Wala tayo roon, Christians din. Pare tayong wala doon, so hindi natin alam kung ano talaga totoo nangyari. Ako, naniniwala ako sa mga kwento ng Maria. Ikaw, bakit ka maniniwala sa kwento nila ni Melvin Matiban? Sa kwento ni Rimulya, sa kwento ni Trillian? Ano bang meron? Pareho mo naman hindi alam kung alin ang totoo, alin ang hindi. Pero bakit kayo po naniniwala sa kwento ni Matiban? Na yung mga maris na yun ang bayaran, binabayaran ng DBS. Ngayon, sa punto de vista na bayaran, ilang akusasyon na kuha mo yan, akusasyon niya ni Trillian. Nagawa-gawa ng kwento at sila ay out there, kay Rimulya naman ang galing, out there to destabilize the government. Tapos naniwala ka sa lahat. Anong meron sa kanila? At naniwala ka. Wala namang ebidensya. Kumbaga, the basic rule of evidence is to see is to believe. To see the evidence is to believe. Kung wala ka man nakitang ebidensya, kung alin ang totohanan, diyan na ngayon Christian papasok. Kahit sa UST ka nang gagaling, kahit sa UST College of Law, tinuturo yung batas ng ebidensya. Sa UP College of Law, tinuturo din nila ang batas ng ebidensya. Sa amin, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, mababang uri lang kami kasi pamantasan na sa likod ng Manila City Hall lang kami. Tinuturo pa rin ang ebidensya. But then, no matter the school, no matter what kind of school, be it a low-class school or a high-class school, pare-pareho po ang batas ng ebidensya na tinuturo sa mga abogado. Doon ako nag-aral sa pamantasan ng Manila. Pero sa kagaya mong hindi abogado, alam ko mayroon ka ring sense of logic. The basic rule of evidence sa mga hindi abogado ay to see is to believe. Kaya, ganon dapat sa natitingnan mo. Ngayon, to see is to believe, meron kaming scientific analysis, yung mga nag-aral sa College of Law, sa rules of evidence. Meron kaming tinatag na scientific evidence para titimbangin namin ang mga ebidensya na nakikita namin. 3 uri lamang po ang ebidensya, Christian Esguera. Testimonial, yan yung salita. Pinakamahina yan. Second weakest or second strongest, documentary evidence. Pinaka-strongest evidence, object evidence. Yan, para maintindihan mo, ano po yung object evidence. Object evidence po ay yung kagaya ng ang object evidence po ay yung tendary lang mahina kanina ng telephone ko. Ulitin ko lang kasi medyo mahina ang audio ko siguro kanina. Hello? Okay. Okay, ito po ay I dedicate this to Christian Esguera. Graduate siya ng University of Santo Tomas, one of the best schools in the Philippines. Ako naman ay graduate ng Mindanao State University sa Marawi for my College of Law, a College of Engineering. Kaya
Ako din po at the same time, licensed civil engineer. Pero gumraduate din ako sa isa pang public school. Sa College of Law ko ay sa pamantasan ng likod ng Manila City Hall, PLM College of Law. Scholar din ako doon. ISCO tawag sa amin, Iskolar ng Maynila. Tapos sila ni Dino De Leon, Attorney Dino De Leon, Attorney Ligutan, si Attorney Hughes Francis, graduate din sila sa UP, University of Philippines College of Law. Pinakamagaling na College of Law yan. Pero yung tuition nila dyan, bayad dating lahat ng mga Pilipino. Public school yan. Pero sa amin, sa Manila, yung tuition namin, bayad ng mga residente ng Manila. I'm bringing this up because I'm so much concerned. First, I'm so concerned because of the fact that the person that I'm referring to is a person who is popular. Christian Isguera. Sure mo naman. Sumikat siya sa Fox First, sa ABS-CBN. Mas bata siya sa akin, pero mas sikat siya kaysa sa akin. Mas pugi siya sa akin kasi ako una-una walang buhok. Pero but then, it does not matter. What matters most is the character of a person. Sabi nga ni Martin Luther King, judge me not by the color of my skin, but by the content of my character. Yan. So, tayong lahat ng Pilipino, kung nasunod lamang natin ang ibang mga tao, ibang uri ng mga tao, tribo na kung tawagin mo, na kung matigas na pinaglalaban ko anong tama, ay walang magtatapang-tapangan na sila ay aapihin at lulukuhin. Dalawang bagay lamang ang nangyayari sa mga tao, no? Yung mga niluluko at saka manluluko. Tayo, mayroon din mga gitna na nanluluko at naluluko rin. Kaya sabi niyan, matanda man ang matching na paglulukuhan din. Pero ito, Christian Isguera, I'm raising this concern because I'm alarmed kasi idolo pa naman kita. Marami naniwala sa iyo. Pati ako na rin naniwala sa iyo. Tuwang-tuwang ako noon, in-interview mo ako noon sa panahon ng spokesman ako ni Percy Lapid, ng pamilya ni Percy Lapid. Kasi nga ako naging abogado ni Percy Lapid, dahil pananalo ko lahat ng libel cases na sinampak kay Percy Lapid. But then, magsalita pa ako noon, parang turong Bisaya pa ako. Akala ko mag-English ako, nag-English din ako. Kasi medyo takot ako mag-Tagalog noon. Kasi baka pagtawanan ang Tagalog ko. Di ba, may pumupuna pa sa akin ng mga subscribers mo. At pinuna mo rin sila. Salamat naman. Pero ito ang aking concern. Keep your name high, please. Is Christian. I'm so concerned when you appear to be siding with the people who are claiming that the 18 Marines are just an invention of madness or an invention of falsities. Hindi po. Ganito po yun. Aral nga tayo sa tinatawag na rules of evidence kami mga abogado. O dating abogado ako. Aral kami sa rules of evidence. Sinabi ko kanina 3 uring ebidensya. Mayroong documentary, second weakest or second strongest. Merong testimonial, the weakest evidence. Tapos meron tinatawag na object evidence, that's the strongest evidence. In any part of the world, 3 lang po ang uri ng ebidensya. That is a universal truth. So, yung rules of evidence po, yun po ang ginagamit ng mga taong nag-aral sa College of Law, sa rules of evidence, at sila ay uupo bilang judge. Ginagamit namin ang rules of evidence para himay-himayin ang mga bagay-bagay kung saan kami maniniwala. Sa kasong yan, may 2 sides lagi, 2 panig. Saang panig kami, saang kwento kami maniniwala. Simplihin ko lang ang batas ng ebidensya. Tututok tayo sa ebidensya na sabihin natin yung kwento. Kasi panay kwento nangyari. Pag tinignan natin ang mga Marines, 16 na Marines, isang army na dating Marines na 16, isang dating army at isang reserve force
sa Army. Kung titingnan natin sila sa ating mga YouTube, hindi natin nakikita yung mga papel na hawak nila. So, ibig sabihin, nakikita natin kwento. Lahat po kwento. So, nagkwento itong mga Marines, itong kwento nila, nagbibigay na lamang ako ng tinatawag na pagtitiwala sa mga affidavit na pinost nila. Totoo naman yun. Wala akong karapatan para magsabi na hindi totoo yun. So kung ano nakalagay sa affidavit na nabasa ko, yun na yun. May mga litrato ng mga mali-malitang pera, may mga helicopter, may eroplano, may mga cash na binibilang. Nakikita mo lahat. May mga pangalan kung sino pinagbibigyan. Pangalan ng ibang mga pulis na kasama nila. Na tinuturo yung mga pulis na kasama na inangungupit. So ganun ba talaga ugali ng pulis? I'd venture not to answer that. Pahayaan ko ang mga kaibigan ng pulis at sumagot. Ngayon, ang tanong ngayon, meron naman sa kabila yung mga kumukontra. Si Remulla, isa sa sinasabi ni Remulla, ay gusto niya, hindi siya naniniwala rito. Kasi mga Marines, pero wala ding binigay na katwiran o ebidensya si Remulla. Bakit hindi maniniwala sa mga kwento ng Marines? Ito naman si Ping Lacson. Nagsalita. Hindi daw siya maniniwala kasi imposible daw mangyari na 805 billion ang na-deliver nila. Ang kwento ng mga Marines ito mula 2022 nung si Marcos na presidente hanggang 2025. Katakataka ba Ping Lacson ang 805 billion? Ang iniisip ni Ping Lacson ay flood control projects. Kung flood control projects, kung totalin mo sa 2 taon, 2 trillion pong inabot. 2 trillion is not even half. 805 billion is not even half of 2 trillion. So, pwede mangyari. Kaya ang logic mo, Mr. Lacson, na sabihin mo hindi pwede mangyari, ay hindi po out of place po yung logic mo. So, ngayon, sabihin natin 805 trillion, sabihin natin 40 million bawat isa. So, ilang maleta yan? Estimate natin. Ilang maleta? 805 billion. So, divided by 50 million. Sabihin natin, 40 million bawat maleta. So, ilang maleta ito? Ang tanong, ilang maleta yan? Ito ang sagot natin. So, nasasabi dito, kung imalita natin ang 805 billion, 20,125 na maleta. Ang puntos ni Ping Lacson, imposible mangyari. Bibili ka ng mga 20,500 plus na maleta. Hindi po imposible yan. There is nothing impossible in the name of corruption. Lahat ay ginagawa po. Mr. Ping Lacson. I will not call you Senator Lacson because I don't like your what you have shown is not an senator's action. You are that is not an act of a senator. Kasi dapat ang senator, mataas ang pag-iisip, hindi siya biased at fair siya kung tumingin sa lahat. So, ito naman si Ping Lacson, understandable naman kung saan siya nanggaling. Hindi siya maniwala sapagkat kukwentahan niya agad na mathematics. 805 billion doon delivery. Kung nakamaleta, 20,500 plus nga naman ang maleta. Tanong niya, sabi niya, ang argumento na, illogical. Well, there is no such thing as illogical. Nangyayari. Pag delivery, anong malita? Bali wala yung malita kung dami naman nagbebenta ng malita. Ngayon, kung ang punto mo lang gano'n na hindi ka maniwala, bakit hindi ka mag-imbestiga? Diba? O Christian Esguerra. Sagutin mo nga ako, Christian Esguerra. Bakit ayaw ni Ping Lacson mag-imbestiga?
Alam ko si Christian Isguera, sa salita mo ngayon ay hindi ka naniniwala. Bakit hindi ka maniwala? O ngayon, dito na ina-analyze na natin ang salita. Salita lang yun. That is, we consider that testimonial evidence. Sabi natin testimonial, although dapat pag tinasabi mo testimonial evidence ay dapat na i-formalize na yun sa affidavit, judicial affidavit, at pinresenta sa korte. Ang tawag diyan ay testimonial evidence. Pero kung hindi pa na-presenta sa korte, tawag yan judicial affidavit pa lang. At kung na-cross-examine na subject sa cross-examine at kin-cross-examine, that's the time that it can be called as testimonial evidence. So, sa testimonya, dito na ngayon ang papasok ang batas ng pagpili aling testimonya ang dapat mong paniniwalaan. Sukatin mo ang kwento sa punto ng logic. Nangyayari ba ito? Does this happen under ordinary course of life? Sukatin mo ang human experience. It is the judicial notice of mankind that man behaves by means of his being a natural human being. Kaya nga, kung magsabi ang isang tao, lumipad po ako, then that cannot be believed in. No one should believe in you if you declare na lumipad ka. So ngayon, ito sa usapin, merong sa usapin, magbibigay ako ng general rule. General rule sa testimonial evidence ay lahat yan hindi ka panipaniwala. Hearsay. Number 2, kailan mo paniniwalaan ang hindi hearsay? May mga exceptions to the rule. Number 1, kapag ang tao kagigising pa lamang, paggising niya, ang salita niyang unang nasabi niya ay totoo. If you have seen the movie, The 12 Angry Men, yun po ang kwento sa jury trial. Naresolba na ang tanong, kung nagsasabi, ang tanong doon may isang issue, yung testigo ba na babae ay nagsasabi siya ng totoo nung sinabi niya na paggising niya, nakita niya yung bata ang pumatay sa matanda. Kasi ang sitwasyon, itong bahay na kung saan ang babae natutulog. Tapos mayroong train, release ng train sa gitna. Tapos kabilang bahay. Sa kabilang bahay, makikita mo nasa salamin sa bintana, nakikita raw ang bata pumatay, sinaksak niya yung matanda. Tapos, ang kwento na isang testigo na babae rito, pagtayo niya, kung nagising daw siya sa ingay, paggising niya, nakita daw niya yung bata na sinaksak na matanda. So, ang tanong ngayon, totoo ba yun? Yung testimonya ng babae. Ito ngayon, kasi salita yun, dinidemonstrate ko lang sa inyo kung paano pumili, kung anong katotohanan. Ito. Ang isang juror, napansin niya, yung testigong babae, may hugis, may mga baakan dito, balat dito. Hulma o stain na palatandaan na siya ay nagsasalamin. So sabi na isang juror, tika, have you recalled when the woman testified there were marks on her nose? On both sides of her nose, bridge of the nose? Yes. So that means to say, she was wearing eyeglasses. Sabi nung isang juror. Tapos tinanong niya kapwa niya juror, can I get your eyeglasses? Oh, see, your nose bridge has marks. So which means, if you are wearing eyeglasses, then you would most likely have marks on your nose. And that woman, I can remember clearly in my eyes when I saw her testify that there were marks on her nose. Which means, she should be wearing eyeglasses. Tapos nagdugtong pa ang kanyang argumento. And which further means,
na kung natutulog, tinanong niyo ulit ibang mga nakasalamin, you are wearing eyeglasses. If you are sleeping, do you wear eyeglasses? No. We take off our eyeglasses if we are sleeping. So ngayon, ibig sabihin, yung babae, nagtimistigo, tumayo, katatayo, kagigising lang, nakita niyang bata na saksak sa matanda. So, will I believe in that story of that witness woman? Sabi niya, I will not. Sabi, why? Because if you are wearing eyeglasses, you are not wearing it if you are sleeping. And if you are waking up, you have yet to wear your eyeglasses. So, ibig sabihin, imposible, hindi ako naniniwala sa kwento na babae nang tumayo sa nagising siya, nakita niyang bata ang sumaksak sa matanda. Kinikwento ko lang po sa inyo ang isang scene sa 12 Angry Men. Hanapin niyo po sa YouTube. Mapapanood niyo. Black and white lang, maganda siya. So, iyan po, dinidemonstrate ko sa inyo kung ano ang power ng testimonial evidence. So, dito, ano pang ibig sabihin, ang isa kong punto dito, ang taong kagigising lamang ay walang intention magsinungaling. Kaya kung anong nakita niya, anong narinig niya, yun ay totoo ay sinasabi niya. Ano pang ibang sitwasyon? May tinatawag na kabigla-bigla na sitwasyon. Ang tawag namin na starting occurrence. Ang tawag naman ay res geste. Sa Latin na salita, res geste. Kapag ang isang tao nakakita ng kagulat-gulat, ang unang salita ng tao sa reaksyon sa kagulat-gulat na pangyayari ay totoo. Pag may nakita, ay, sinaksak ni Juan si Pedro. Ikaw na nakarinig kay Jose ng salita, ay sinaksak ni Juan si Pedro. Ikaw, sigurado na hindi nagsisinungaling si Jose. Sa labas siya ng bahay, ikaw sa loob ng bahay. Pero, totoo yun, maniniwala ka sa kanya kasi reaction niya yun na biglaan. Walang tao na nagsisinungaling kapag biglaan ang salita, ang reaction. Ano pang iba? May, sa gitna ng dalawang tao, mamimili ka kung alin ang pagpipilian mong paniniwalaan. Bigay ko sa inyong halimbawa, babae na nagreklamo na ni-rape at lalaki na nireklamo na siya ng rape. Nagkwento ang babae. Alam naman natin na kapag ang babae magkwento, ay nilalagay niya ang sarili niya sa napakatinding kahihiyan. So kung matinding kahihiyan ang kanyang nilagay sa sarili, ay ngayon, ang mangyari, kung magsasalita ang babae, ibig po sabihin, ay wala siyang hinahabol kundi katarungan. Kasi kung hindi totoo ang kanyang kwento, hindi na lang siya magsasalita at ilagay niya ang sarili niya sa matinding kahihiyan. Wala pong babaeng tatanggap ng kahihiyan na magreklamo na ni-rape siya. Pag ni-rape ka kasi sobrang kahihiya yan. So in other words, sa sitwasyon ng babae na dahil sa katinding kahihiyan, ay mas likely nagsasabi siya ng totoo. Kaya most likely po, kahit walang ebidensya na iba, walang papel, pag nagreklamo babae laban sa lalaki, talo ang lalaki lagi. Ano pang ibang sitwasyon? Sa gitna ng mahina at malakas, kapag nagsalita yung mahinang klaseng tao laban sa mga malalakas, hindi magsasalita ang mga hihinang tao ng kasinungalingan laban sa malalakas dahil unang-una alam niya ang mangyayari sa kanya. Pag magagalit yung mga malalakas na uri laban sa mahina dahil nagsalita ang mahina ng hindi totoo, mamamatay ang mahina. Mapaparusahan. Dito na ngayon ako papasok. Sa gitna ng mga 18 sundalo, dating sundalo, isa dyan ay ang reserve officer. Ang isa dyan ay ex-army. Ang 16 ay ex-marines. Yung iba ay dishonorably discharged. Yung iba ay nagretiro ng maayos.
Nagsalita sila. Ano ba ang kalagayan nila? Laban kay Marcos, sino ang kinontra nila? Si Marcos, BBM. Kinikwento nila kung paano sila magdala-dala ng malita papunta sa Ilocos. Si Sandro Marcos. Kinikwento si Martin Romualdez. Kinikwento nila napakaraming congressmen kasama sa congressman dyan na naging senador na kinikwento na tumanggap ng pera ay si Erwin Tulfo. Kinikwento na si Trillanes na mas maraming pera ng dihamak na nakatira sa number 28 Duhat Street sa Town and Country Homes. Town and Country doon sa Antipolo Hills. Diyan ka nakatira sa Antipolo, pero bakit tutumakbong mayor sa Caloocan? Mayaman si Trillanes kumpara sa mga. Mayaman si at NBI panahepe si Baligot at si Melvin Matibag. At ombudsman pa si Remulla. Ibig sabihin ko lang, sa gitna nagsalita nitong grupo mga Marines, mga Marines ang tawag ko kasi majority Marines sila. At saka yung mga malalaking mama, may mga pera, may baril, may bala, lahat dami. Kompleto, Ricardo. Si Matibag, si Remulla, si Trillanes, si Laila de Lima, may pera na rin. Si Eduardo Anyo, may maraming pera, mayaman. Si Katapang, maraming pera. At yung mga Marines na halos nga hindi makapagpakain sa kanilang mga pamilya. Kanino ka maniwala sa dalawang yan, Christian? Yun lang. Kanino ka maniwala dyan? Okay, pagka ganon, wala pa tayong ebidensya na iba hinahanap kasi yun ang presentasyon eh. So dito ipresenta ko na ngayon sa nakikinig sa akin ang interview mo. Halata po ang twist ng interview mo, Christian. Tingnan niyo ang interview ni Christian kay Matibag. Di ka matitibag dyan? Oh, yan. Pakinggan mo. Sa 18 allegedly former Sabi niya, malita story, target lang pabagsakin si BBM. Eh bakit mo didepensan si BBM? Marines, no? Yan. Ano po ba yung talagang tinutumbok nyo rito? Kasi nakikita ko online, nagtatampo, nagagalit yung mga DDS, sinasabi, bakit silang iniimbestigahan, hindi yung paratang? So, I'd like you to clarify that. Opo. Unang-una po, yung ating pong pag-iimbestiga ay base po sa pag-deputize sa atin ng Office of the Ombudsman para tulungan sila sa investigasyon. Doon po sa isinumiting joint affidavit noong February 23, 2026 ng grupo po ni Atty. Balicod. So, nasa malinaw naman po yung power ng Ombudsman under the Constitution na mag-deputize po ng mga agencies ng gobyerno para tulungan sila mag-assist sa isang investigasyon. Ngayon, ang pag-iimbestiga po natin, tinitingnan po natin yung lahat ng anggulo dahil bukod naman po sa aligasyon nila doon sa mga sinasabing tumanggap ng pera na dinilibira nila, kailangan din po nating i-validate yung mga report sa atin kung ano talaga yung dahilan sa paglabas ng affidavit. At ganito po, tinatanong po muna natin yung nagrereklamo. Bakit ka maniwala diyan, Christian? Ano bang sinasabi ni Melvin Malibog? Ano ba ang pinidor? Anong sinasabi ni Attorney Melvin anong pilido nitong putang ng NBI agent NBI Ang sinasabi niya, sususpetsa niya pa kung saan ang galing ang pera. May kakayahan ba May kakayahan ba yung mga Marines na yun? You're illogical. Si Attorney Matibag. You're too illogical, Mr. Matibag. Unang-una, sa batas po, sa proseso, ang rules of procedure ng Office of the Ombudsman, kapag may magreklamo, asikasuhin kagad ng Ombudsman. Tandaan natin na sa Ombudsman, nagreklamo yung mga Marines. Nireklamo nila mga malalaking tao. At yung reklamo nila ay makasamang mga litrato.
Kuha yun sa kanilang cellphone. Halatang halata. At ang cellphone natin ay mataas ang uri ang ebidensya. Yan ang po object evidence. Highest form of evidence ang cellphone natin. Kasi sa cellphone, yung mga litratong yun, makikita mo doon sa cellphone na yun. Nakalagay kung saan ang lugar na kinuha dahil mayroong tinatawag na Global Positioning System Records. GPS. Nakalagay doon ang tinatawag na longitude at latitude. At pati pangalan ng lugar, nakalagay din doon. Kung saan, kailan kinuha, anong oras, nakalagay din doon. Kaya ganun kataas ang uri ng ebidensya ng mga litrato. Hindi lamang simpleng documentary evidence yung mga litrato na nakikita mo. Kundi mga litrato yan na dulot galing sa object evidence. Itong cellphone po natin, ipakita ko sa inyo. Itong cellphone ko. Ipakita ko sa inyo yung cellphone ko. Di ba may kuha tayong litrato? Ito, kuha. Halimbawa, nagpadala ko Gcash, kuha ng litrato. Pipindutin mong all. Yan, may mga litrato ng all. Mga gallery. O. Ilabas natin, dito sa taas ng gallery kung makita mo, may petsa kung kailan nakuha. At kada magpindot ako ng pipindot ako, ng lugar na kuha ng litrato. Ito halimbawa, pipindutin ko. Nakalagay. Pag pinindot ko siya, nakalagay, hindi ko lang basahin kung saan, hindi ko lang basahin ng lugar, pero may nakalagay, barangay. Hanggang barangay nakalagay, may eksaktong oras, alas 11:56 ng umaga. February 12. Ganun po cellphone natin. Yung ginamit na litrato ng mga Marines ay ganun po. May mga record kung saan nakuha, kailan nakuha. Ang taas ng uri. Because of that, isusuportahan sa kanilang ginawang kwento, tataas gayon ang uri ng kwento nila, Christian Esguerra. Tapos maniniwala ka lang sa kwento ni Matibag. Kwento lang ka Matibag. Maniniwala ka lang sa kwento ni Trillanes. Kwento lang ni Trillanes. Maniniwala ka sa kwento ni Remulla. Lahat ng kwento nila ay wala silang pinakitang ebidensya na magsusuporta sa kanilang kwento. Tapos maniniwala ka ron? How dare you are, Christian Esguerra. Kawawa ito mga Marines natin. Nung bata pa ito, nagkipaggera ito. Maswerte pa ka ito, hindi sila natamaan ng bala. Kasi ang papel ng sundalo, kapag bata ka pa, sinasalang ka na sa gera. Ang mga tenyente ng bagong graduate sa PMA, sa bagong graduate sa Officers Candidate School, galing ROTC, bata pa, tenyente, hanggang kapitan, away, gera lagi ang pinapupuntahan sa kanila. Pag magtatak na sila, major, saka pa lang sila makapahinga sa gera. Tapos hindi mo sila, dinidishonor mo ang kanilang serbisyo sa bayan. Nagpapakamatay para sa bayan natin. Yan na lang. Bakit mo sasabihin na niloko yung mga Marines? Ito pa. Nagtatanong ko pa, anong papel ni Defensor? Ikaw, Christian, mayaman ka, anak mayaman ka, kaya nakapag-aral sa UST. Ito mga Marines na to, hindi ito nag-aaral sa public, sa mababang paaralan, law school. Ito, magtatanong ka pa ngayon. Ano bang papel ni If I'm Defensor? not mistaken. Wala akong kinalaman dyan. Pero siya yung popronta. Siya nagsasalita. Anong basa niyo sa kanya? Yun nga po yun eh. Yan. Yung sinasabi mong wala kang kinalaman pero todo banat ka na, sinabi ng 18 Marines, ganito, ganyan. Kung talagang nanisigurado rin po kayo, bilang isang Pilipino, karapatan po niya, kung may alam siyang korupsyon, may ebidensya siya, siya po mismo magreklamo. Mag-file po siya ng reklamo. Nasa batas naman po yan. Nakita ko rin po yung sinasabi niya, bakit naman panggigipit ito? Dahil pati asawa ko. Bakit nanggigipit si si Matibag? Ang punto ko lang dito, hindi ko napabain ang vlog ko ito. Punto ko lang dito is, wala kang katwiran at wala kang ebidensya, Christian Esguerra, na magbibigay ka ng tiwala dyan sa mga kausap mo. Lagi mong ini-interview si Trillanes. Anong ibig sabihin yan? Alam na this.
Do I need to say na binigyan ka ng pera ni Trillanes? Do I need to see and say na binigyan ka ng pera ni naman ni Matibag at saka ni Remulla? Ang tawag diyan, napaka-ingrato mo. Hindi ka marunong magbigay ng pugay sa mga serbisyo ng mga sundalo natin. Sila po ay walang choice bago sila naging sundalo. Hindi sila graduate ng pagka-kurso na maayos, 72 units sa college para pumasok pagka-Marines. Ibig sabihin, galing po sila sa mahirap na pamilya. Nagserbisyo sa bayan, maswerte na buhay pagkatapos ng mga gera na kanilang kinasasandakan. Nakalaban nila mga NPA, mga MNLF, MILF. Yan sila, buhay sila. Nagtrabaho sila na hindi nila akalain na yung dinideliver nilang pera pala ay puro pagnanakaw. Mga mababang uri po sila kung sabihin mo sa uri sa edukasyon. Kung uri sa pera, sa pamilya, mga mababang uri po sila Christian. Nagkapera na lamang yan dahil nagserbisyo sa bayan. At maswerte pa nga yan bago sila naalis siguro sa serbisyo. For the first time, tumaas ang sweldo ng mga military. 40,000+ ang pinakamababa. Nang si Duterte na lamang ang umupo. Yan po ang katotohanan. Isa sa katotohanan bakit ang mga tao sobrang dami. Nagtataka kayo bakit napakaraming Duterte. Sa hanay lang sa sundalo, saka pulis, tumatahimik lamang ngayon. Pero lahat po yan, ang puso nila, ang buto nila, kay Duterte pupunta yan. Magalit na tayo kung magalit, maraming namatay. Mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ano mang tribo, kahit papano may nagmamahal kay Duterte. Sapagkat sa panahon lamang ni Duterte na presidente, nangyari na walang nang hold up. Walang nagnanakaw. Hindi na may babalik yun. Ando na kami, maraming namatay. Ando na kami, dapat siyang parusahan sa mga namatay. Pero sa kasaysayan ng ating bayan, hindi pa po nangyari yung tinatawag ng katahimikan na nangyari kahit man lang sa loob ng 3 taon sa 6 na taon na pamumuno ni Duterte. Ngayon, magtataka kayo, parusahan natin si Duterte. Hindi ba kayo nagtatanong sa sarili ninyo? Parusahan ba dapat natin si Mao Zedong na 6 na milyon ng mga Chinese ang pinatay niya? Parusahan ba natin si Hitler? Hanapin natin kung buhay pa, patay na. Dahil 6 na milyon na Jewry ang pinatay niya. Parusahan ba natin si Pol Pot? Dahil sa napakaraming mga pinatay ang Khmer Rouge sa killing fields? Sa Africa, maraming namatay. Ang patayan po doon at ang patayan dito sa Pilipinas, napakalayo kung ihambing mo. Ang patayan po doon sa Africa, tribo by tribo, pinapatay kahit walang dahilan. Basta kagalit ang tribo, isa sa tribo sa laban sa kabilang tribo. Ang pinagmulan, yung kapangyarihan. Suportahan ng isang tribo ang isang kandidato, ang kalaban na tribo ay pinapatay. Doon ang patayan ay walang pakundangan, walang dahilan, walang tinatawag na self-defense. Kay Mao Zedong, lahat ng hindi naniniwala sa kanyang komunismo ay pinapatay ang mga Chinese. Kaya nga daming mga Chinese nung araw sumakay ng bangka, sumibat papunta rito sa Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong mga Chinese dito. Yung pamilya ko na Kausing, matagal na kami. Sa panahon pa kami lilimahong pumunta rito. Lulo-lulo namin. Maraming namatay sa Jews. Si Hitler. Ang pagpatay niya ng Jews, mga taong Jews ay dahil sa tribo nila. Walang katwiran.
Ang kay Duterte, ilan ang pinatay niya? Sabihin natin pinatay. Hindi naman ako maniwala na 30,000. Ibig sabihin, isang buong stadium na nanonood ng tennis game ni Iyala, ay lahat yan ay pinatay ni Digong. Sobrang dami naman nata yan. Hindi nakapanipaniwala yan. Alam naman natin, naging presidente siya nun, maraming namatay. Alam natin yan. Pero alam naman natin, ni isa doon sa patayan ay wala si Digong pinatay diyan kahit isa. Alam naman natin mga lesbo na pumatay niyan, saka mga tinatag na mga civilian groups nila, mga armed groups. Pero mas marami ang pinatay. Lahat naman ang pinatay diyan sa panahon ni Digong ay either sinuspitsahan o talagang tinuturo ng mga tulak at adik. At hindi naman yung dahilan. Hindi katwiran yun para patayin dahil siyan. Pero ang problema lang natin ay may nakahadlang na katotohanan na ang ginamit nilang depensa ay nanlaban. Diyan mo ngayon ibahin ang nangyaring patayan sa panahon ni Digong kaysa patayan sa lugar ni Mao Zedong. Ang patayan na nangyari sa Bolshevik Revolution, ang patayan na nangyayari ngayon sa Ukraine, ang patayan na nangyayari din ngayon doon sa Iran. Okay lang ba yun? Hindi natin parusahan si Netanyahu at si Trump. Ang dami-dami ng Iranian ang pinatay. Ganun po. So ngayon, ibig pong sabihin, sa lahat ng hugis ng pamahalaan, saang banda man ng mundo, may kani-kanyang kwento kung paano mabuo ang bayan. Ang importante nila pinaglaban, mabuo ang bayan. Sa panahon ng Civil War sa Amerika, ang daming pinatay. Para mabuo lang ang United States of America. Nakipaglaban ang mga gusto na magiging independent ang tinatawag na Amerika noong araw. Laban sa mga British Army. Galing din sa British to mga British Army din dati ito mga Amerikano. Nagretiro doon sa Amerika, ayon na bumalik sa British, gusto na mag-organisa sa ng panibagong bansa. Laban sa hari. I'm telling you a story of reality. That in the process of building one nation, the casualties of war cannot be told. So, ganun ang aking dito. Ngayon, Christian, rules of evidence ang basihan natin. Pupunto lang tayo dito. Saan ka ba maniwala? Sa mga Marines na maraming mga litratong dala? O sa mga, ano na yan, sa kay Baligod na yan? Ay, di Baligod, kundi si Matibag. Tsaka si Rimulya at tsaka si Trillanes na wala namang bit-bit na ebidensya, panay bunganga lang. Kung mayroon lang, ang isa pang sitwasyon dyan, Christian Isgira, bakit hindi ka maniwala? Bakit hindi ka maniwala sa mga Marines? Alam mo na, nasasadlak na sila. At bakit ka maniniwala kay Matibag? Maniwala kay Rimulya? Maniwala kay Trillanes? Ikakampi nila si BBM. O sige, hanggang dyan lang muna. Mag-isip-isip ka, Christian. Baguhin mo yung ano. Sa sunod si Enzo Erecto naman babanatan ko. Nasadlak dito ang kinabukasan ng mamamayan natin. Huwag na kayo magdagdag ng kar. Magiging magkatotoo na tayo lahat. Ako ni piso wala pa akong tinanggap kahit kanino. Kahit mula kanino. Ito si Al Orenstein Lacona. Ihalimbawa ko lang sa inyo. Al Orenstein, wala kayong Panginoon kundi murahin ako. Ako naawa lang ako sa iyo, sa mga anak mo. Ano mo si Atty. Lacona na asawa ng aking kaklase sa College of Law na si Abigail Carbero. Lacona din ang naging husband niya. Sa Comelec sila nagtatrabaho.
Okay? Hanggang dyan na lang. It's up to you. Where do you believe in? Basta ang sa akin, I am presenting to you the rules of evidence. Ang batas ng pagkila. Kung sino ang mahina, doon kayo maniniwala. Kapag ang tao ay mahina, anyet nagsasalita pa, anyet kumakaso sila, ba't hindi nyo bigyan ng katarungan ang kanilang kaso? Ang obligasyon mo, Rimulya, pasagutin mo ang kalaban na kinakasuhan nila. Bakit hindi mo pasagutin? Dahil si Bongbong ang kinasuhan? Dahil si Romualdez? Dahil ba si Sandro ang nilista doon na binigyan ng pera? Dami-daming mga congressmen. Pati pangalan mo na nalagay doon na nagkapag-meeting ka sa bahay mo, kasama ang mga ICC, kasama si Trillanes, kasama sila Flavie Villanueva, kasama si De Lima, lahat natin kasama. Alam mo, dapat Al Orestin, makiusap lang ako sa'yo. Huwag mo akong tawagin na kalbo, ha? Pero hindi, huwag mo kaya sabihin na bayaran ako ng vlogger, bayaran. Kasi wala po kayong ebidensya na binayaran ako. At wala rin po akong tinanggap kahit piso. Tandaan mo lang yan, Al Orestin. Kung meron ng isang pinagmamayabang ko rito, ito yung katotohanan na wala akong tinatanggap kahit piso. Tapos, magpasalamat ka, Al Orestin Lacuna, kasi gwapo ka eh. Huwag ka naman manglait ng pangit kapag gwapo ka. Pasalamat ka sa Diyos na kami ginawang pangit ng Diyos. Ginawa akong kalbo ng Diyos. Pasalamat ka. Huwag ka mo tawagin kong kalbo na kalbo. Kalbo na nga ako. O sabi mo, fuck you again, bayaran tayo. Pero natutuwa naman ako, kahit na ganito na ako, minumura mo ko lagi, nilalait, pero nanonood ka pa rin lagi sa akin. Okay lang yun. Okay lang yun. Sige, at least, I'm professional enough today and I am requesting all bloggers na nakikinig sa akin, lahat ng mga lawyers na nakikinig sa akin, lahat ng mga judges na nakikinig sa akin, lahat ng mga fiscal na nakikinig sa akin. Let us all go to the recess of our conscience, at least for a month, and let us examine ourselves, whether we are still helping our country or not. The most that you can do is do not do. If you are only committing something wrong, please do not act. Mas maganda nang hindi ka na makadagdag sa problema. But if you can help, please rise up and be a blogger like me and shout to the whole world and shout against all the abuses of our government officers and officials. Do not be afraid. Kahit na akusahan ka na bayarin ka ng iba, do not be afraid. If you are insisting your truth, do not be afraid. I'm insisting, I'm telling the truth. So hanggang dyan na muna at maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po igagalang ang presidente na nagnakaw. Pasensya ka na, Geraldine Mercalay. Hindi ako nagumagalang sa taong klarong-klaro ng pagnanakaw. Sa punto de vista sa ebidensya na level ng mamamayan para sa pangpolitika na diskusyon, sapat na po ang ebidensya na nagnakaw si BBM. Iba naman yung ebidensya kailanganin mo kung kumakaso ka. Bakit ka nakikinig palagi Al Orestin Lacuna kung nandidiri ka sa pagkarinig sa akin? Benja, thanks po. Okay, si Tens, follow and advice, wag na dumagdag. Tapos, salamat po, the great man. I subscribe you, sir. Salamat po. Nalia Sedlan Reb. Bernaldez siguro to. Bernaldez. Alan Bernaldez. Aran Bernaldez. Huwag na kayo mandamay kung yan ang paniwala ng mga DDS. Kung gusto mo maging Japan, hindi po puon si Digong. Hindi po puon si Digong. Kundi mas naniwala ako sa kanya. Unang-una, Alan Bernaldez ay bawal po sa batas yung mangidnap ka, mang-aristo ka na walang warrant of arrest. Yan ang kinakagalitan ko talaga. Mag-unsubscribe ka kung ma-unsubscribe, wala po akong pakialam, karapatan mo yan. Pero pag sabihin mo na mas tama ka, hindi mo karapatan yun. Because you are wrong. Very clearly wrong. Kagaya ito kay Al Orestin Lacuna, you are very clearly wrong. Tapos the great man, sino pa? Wag na daw sabihin bayaran siya pero
Sinasabi ng bayaran. Yes, talagang bayaran si Esguerra. Siyempre, kung malakas ebidensya ng Marin, nakikita. Tinuruan ko ng kayo kung paano mag-analyze eh. Ang problema lang po dito, Rogelio Dominguez, dapat pinapaano na tinawag na ni Lacson para malalaman niya talagang ebidensya. The fact na nagtipon-tipon kay kontra sa mga Marines na yan, ibig sabihin, kayo po ang takot. Gumagawa kayo ng lahat ng senaryo. Pati yung wala sa libro, ginagawa nyo na. Asa pinaimbestigahan pa yung nagreklamo. Dito ka na makakita sa NBI na ito. Kahit saka kay Bendalo na si Remulla. Si Tens, hindi nyo pala naintindihan. Sila po ang nagreklamo. Wala kayong karapatan na katakutin ang mga nagreklamo. Kundi, ang pinaka dapat na gagawin dyan, Aaron Silyako na, pwede ko na sabihin na bobo ka, ay dapat inasikaso ang reklamo, pinatakbo. At pinasagot ang kalaban. Di, Philip Sagalya, ibig sabihin po mga bubo kayo kung hindi kayo naniniwala sa Marines. It's either dalawang bagay lang, bubo kayo o di kaya makabibiim lang talaga kayo. Bakit hindi maniwala? Ayaw nga ito naman, hindi ko nagbabasahin kayo. Hanggang dyan na lang ako. Maraming mga